Alright mga kababayan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Mountain Channel natin. Ako nga pala si Ibalitabay. Ito po mga kababayan, pag-usapan po natin itong labanan dyan na nangyari sa Caloocan. Kung saan ang nanalo nga dyan mga kababayan, itong si Malapitan, Along Malapitan. At natalo nga po dyan si dating Senador Antonio Trillanes mga kababayan. Pero mga kababayan, ang nakakapagtaka dito ang nakakagulat din. Dahil alam naman natin mga kababayan na itong si Antonio Trillanes ay bago lang na nagpakilala or bago lang na tumakbo dyan sa lungsod ng Caloocan. 'Di ba? Alam naman natin 'yan, mga babayan. Pero ano po ba ang nangyari diyan, mga babayan? Tingnan niyo naman kung gaano lang po kalaki ang lamang ni Along Malapitan. Tandaan natin si Along Malapitan ay halos isang dekada na sa Caloocan. Malaki na po ang kanyang siguro sabihin na natin na ipundar, 'di ba? At maraming tao na ang nakakakilala sa kanya diyan sa Caloocan, sa kanyang panunungkulan dahil ang balita ko diyan maglalabing 1 taon na siya diyan. 'Di ba? Maglalabing 11 taon mga babayan. 11 years na po si Caloocan Malapitan diyan. Si Along Malapitan, di ba? Pero ang nangyari mga babae sa labanan nila dyan sa Caloocan ay muntik pa po siya matalo ni Antonio Trillanes. Bakit mga babayan? Tingnan nyo mga babayan, ang boto na nakuha ni Malapitan, 300,000 plus. Alright? Si Antonio Trillanes, 200,000 plus. Ibig sabihin mga babayan, halos 100,000 lang ang lamang ni Along Malapitan. Muntik na po yun. Hindi na po yan masama para sa akin na ganyan po ang nakuha na boto ni Antonio Trillanes. Kung mahina-hina siguro ito mga babayan, kung wala siguro itong pira si Along Malapitan, malamang sa malamang, matatalo ito. Diba? Tandaan natin mga babae ito lang, bigyan ko kayo ng example. Sa Davao. Sino ba ang kilala sa Davao? Duterte. Nograles. Diba? Diba? Sila yung mga kilala dyan sa Davao. Pero ano nangyari mga babayan? Kahit kilalang kilala na at ilang beses na tumakbo ang mga Nograles dyan sa Davao. Pero tingnan nyo naman ang nakuha nilang boto. Halos 62,000 lang. Hindi man lang naka 100,000. Diba? Sa madaling salita, ang Nograles, tinambakan ng mga Duterte. Diba? Pero, napakatagal na po nila dyan sa Caloocan mga kababayan. Sobrang tagal na po nila dyan. Pero ito si Antonio Trillanes. Tingnan nyo mga babayan. Ayan, tingnan nyo yan. Yan. Isang term pa lang siya na tumakbo dyan. Pero kamuntik niya na po yan matalo si Malapitan. Baka nga kung pumantay pa ng konti yan, nako po. Baka nga diniklara pa yan ng tabla o panalo si Antonio Trillanes. Hindi masama sa akin yan. Para sa akin, sa mga susunod na taon, kung babalik pa si Antonio Trillanes dyan sa pagka-mayor, malamang sa malam, panalo na yan, mga babayan. Kasi siguro po natin yan. Mananalo po yan. Kung ako ang tatanungin nyo, mga kababayan. Ngayon, natalo siya. Nag-concede, di ba? tinanggap ang pagkatalo na ganyan talaga,
hindi nagtanim ng sama ng loob, yan ang lalaki, di ba? Pero dahil talo siya mga babayan, dito sa election sa Caloocan, itong si Antonio Trillanes, may good news naman na parating sa kanya. Anong good news mga kababayan? Ito hindi ako sigurado. Pero alam nyo naman. Alam nyo naman mga babayan na ang aking panaginip ay hindi pa po sumasablay. Ano bang good news yan para kay Antonio Trillanes mga babayan? Ito narinig-rinig ko lang. Na di umano siya ang ilalagay DILG ni Pangulong Bongbong Marcos. Iyak na naman mga DDS. Ngoy-ngoy na naman. Hindi ko alam kung totoo yan mga babayan. Pero di umano lang naman Hindi ako sigurado kung totoo yan kasi nandiyan si ano nandiyan na si Remulla, John Vic Remulla bilang DILG, di ba? Alam naman natin na nandiyan na. Tapos yung DOJ, si Boyeng Remulla. Pero, may narinig pa ako, hindi lang ako sigurado, na itong si Antonio Trillanes ay di umano ilalagay dyan sa DILG ni Pangulong Bongbong Marcos. Halimbawa lang kung magkatotoo yan, ay iyak na naman mga DDS dito. Sigurado na naman yan. At kapag nagkatotoo yan, malamang sa malamang, alamang sa malamang. Sureball na po ito na magiging mayor si Trillanes sa Caloocan sa 2028. Kung mangyayari, bakit? Siyempre, DILG. Yung mga bali-balita dyan, di umano na ginagawa ni Malapitan, ay mayayari na po yan. Magkakaroon na po yan ng investigasyon dyan na matagal na po nila na tinutulugan ang mga chismis dyan sa lungsod ng Caloocan. Diba? Para sa akin mga babayan, para sa akin. Kaya hindi imposible na mas lalo pang makikilala si Antonio Trillanes sa Caloocan pagdating ng 2028. Last term na po yan ni Malapitan. Sana magkausap silang dalawa ni Antonio Trillanes na siya naman ang maging mayor dyan, tapos walang kalaban. Di sureball na yan, di ba mga babayan? Para naman sa akin yun. Halimbawa lang naman yan kung magkatotoo. Kung ako tatanungin nyo kung ano masasabi ko dito sa di umano na papalit dito sa DILG si Antonio Trillanes, walang masama. Walang masama dahil wala namang ginagawa si Antonio Trillanes at saka dating senador naman yan. Di ba? Mal pinag-aralan naman yan. Hindi corrupt. Saan pa kayo? Diyan. Pwede na po yan si Antonio Trillanes kung ako tatanungin nyo mga babayan. Kaya lang, nandiyan pa naman si John Vic Remulla. Maliban natin kung si John Vic Remulla ilalagay sa iba ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Hindi pa rin na masama yan mga babayan. Kaya ngayon pa lang, binabati na natin kung totoo man yan. Kung totoo lang naman mga babayan kung totoo lang naman yan na magiging DILG itong si Antonio Trillanes.
Congratulations dito sa iyo, sir. Yan. Wala? Alright, mga babayan, abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata. Kung ano mangyayari dyan. Pero kung bago tayo magtapos, mga babayan, baka hindi ka pa naka-subscribe sa channel natin. Opo, libre lang po ang pag-subscribe dyan. At paki-like na rin po ng ating video. At paki-share po, mga kababayan. Salamat po sa inyong pagsuporta.